Labas na tayo. Nakalabas na ako ng HQ mga master. Para itaw tayo sa location ng episode 2, yung Balete Drive. Ayan. So, ang gamit ko ngayong bike, ito pa rin, yung hybrid. Ayan. Hybrid. Ayan. So, ito na. Ride out na tayo to Balete Drive. Ayan, lalabas tayo ng EDSA. And then, gusto ko medyo malayo-layo naman konti. Kasi malapit lang yun eh. Sa Cubao, pa Cubao tayo. EDSA, tas Cubao, tas Aurora. Ayun, kakanan tayo ng Balete Drive. Kasi yun yung alam ko eh. Ayan, hindi tayo masyado nagmamadali. Ayan. 9 PM, ride out. So, welcome ulit sa Horror History, Pajak Paranormal. Sa episode na ito, explain naman natin yung horror history ng Balete Drive, episode 2. Pasensya na kayo, medyo natagalan. 3 weeks ata yung last check ko na mag-upload yung episode 1. Pero anyway, dito pag-uusapan naman natin yung horror history ng Balete Drive or White Lady sa Balete Drive, yung napakasikat na urban legend na dito sa Quezon City. Nagsimula siya dun sa tingin ko is yung name ng street na pinagmulan niya is Balete Drive. Siguro noon maraming Balete 3 doon, and we all know na itong Balete 3 deeply associated sa occultism and sa spirit world or horror stories. And ayun, yung pag sinabi mo Balete 3, may mga nakatira dyang engkanto, laman lupa, tikbalang. So para siyang go-to place ng mga spirits na roaming around sa mundo ng mga buhay. Parang nila yan eh, hotel. So ito, White Lady in Balete Drive. Ang pinagmulan niyang, grabe, ang tagal na yung kwento na yan eh. Bata pa ako, ulit na yan eh, yung may White Lady sa Balete Drive na sumasakay sa mga sasakyan. Mostly lagi pag mag-isa ka. Saka yan eh, kasi nga kaya ayun, kwento ko na yung original na kwento sa akin ng magulang ko may babae daw na sumakay somewhere Quezon City and nagpahatid siya sa taxi. Sumakay siya ng taxi driver, and then hindi siya dinala doon. Hindi siya, nag-iba yung ruta, and then nagulat na lang siya. Unfortunately, yung kwento medyo masaklap kasi ginahasa yung babae, yung passenger, and then pinatay. Iniwan siya doon. Kaya siya ngayon doon nagmumulto sa Balete Drive. Yun yung original unadulterated na kwento. So through the years, paglipas ng panahon, naging nahaluan na siya ng mga, siyempre pinapasa-pasa na yun, dagdag bawas na yun eh. Andyan naging naging artista. Meron ako nababasa ganun artista raw, dating artista, nurse,
high school student, college student, kung ano na pa. Basta same format. Sumakay, dinala doon, and then ni-rape, pinatay, iniwan. Kaya kasi nabumulto. Almost kaparehas siya nung kwento ni doon naman sa high school. Naisip ko parang kaparehas siya nung kwento ni Mary Chua, kasi sa Mary Chua, di ba, high school, pinatay sa school, doon siya nagmumulto. So parang ganun din to, doon pinatay, doon nagmulto. So ayun, makikita nyo naman mamaya sa video kung ano yung parang mabibigyan nyo ng logic kung bakit nagkakaroon ng aksidente. Kasi madalas yung aksidente na nangyayari doon, ang culprit, yung white lady, kasi nambibiktima siya or gumaganti siya. Pero kung makikita nyo mamaya sa video, maiisip nyo na, ay, kaya pala may aksidente kasi yung design ng kalsada. Mahabang patag na madilim na, may mga corners siya na blind spot. Biglang may lalabas doon, magugulat na yung driver, and then babangga. Ako, nung nagbike ako, nung sinut ko yung padjak segment, nung habang nandun ako, kaya pala, kasi mag-e-enjoy ka sa bilis maganda yung kalsada ron and then madilim siya sa gabi, and then kung lasing ka or naantok ka or speed demon ka lang, ma-aksidente ka talaga kasi may mga pwedeng may biglang lalabas dun and then ayun yung history horror history nung Balete Drive. Naging salin kwento na lang siya from lolo't lola to magulang to us. Sa tingin ko na ginawa siya as cautionary tale para sa mga babae na, mag-iingat kayo na sakay kayo ng taxi mag-isa or anumang private or car or na noon pa, kasi diba, mag-iingat kayo, baka mangyari sa inyo yung nangyari dun sa white lady in Balete Drive. Although wala naman daw nakita na katawan talaga, and then meron ako nabasa na chismis lang yun, kumbaga eksperimento na gano'ng kabilis kumalat yung chismis, and then ayun nga, pasa-pasa kumalat agad, yung kwentong bayan naging urban legend siya. Isa siya sa pinaka-popular na urban legend na kung mahilig ka sa horror, dapat alam mo yan, yung White Lady in Balete Drive. So yun mga master, dito ko muna tatapusin ng horror history segment natin. Ito na, next na yung ating padjak segment. Ayan. Oh yeah. So, ayun, siguro lahat naman nakakaalam yung kwento ng Balete Drive, no? Kasi yun yung isa sa mga talagang siya, sikat na urban legend.
kasi nga daw kadalasan ang biktima dito mga tricycle, sorry, mga mga bawal tumawa, horror to, taxi driver. Yan, nung hindi ko sure pero di ba dati madalas daw may nagpapahatid doon, tapos pagka nandun na sa lugar nagpapahatid daw doon yung babae na basta puti ang suot, and then alam ko may story pa nga doon, nurse yan, basta nagpapahatid daw doon. Hindi ko na alam kung yung story niya saan nagmumula, basta doon daw ang destination. Kasi yun, pagdating sa lugar wala na. Yun yung kwento. Yun talagang kwento nung Balete Drive. So ito, palabas na ako ng EDSA mga master. Putulin ko muna dito. Doon tayo muna sa horror history, kasi mahirap mag 100 sa EDSA. Ito na, huminto lang ako sa may Hemadi. Sa Aurora ako dumaan, hindi ko na nakuha dahil medyo maliit yung kalsada. Dito na ako sa may Hemadi. Going to, lulusot na lang ako dyan kasi may mga lusutan dyan Balete Drive. So ito, antay ko lang medyo maubos yung sasakyan kasi mahirap mag one hand dahil medyo palusot na. Dito tayo. Magulat kayo, may mga statwa dito. Sa mga madalas dumaan dito, yan, may mga statwa dyan sa kaliwa, sa left side. So ito na, narga na tayo. Medyo lusong kasi tong area, kaya nagantay tayong nagantay ako na medyo mawala yung mga sasakyan para hindi tayo dyan sa gilid, kasi may mga maliliit na lubak dyan. Ayun, mawanan, so medyo memplang pa ako. So dito sa Hemadi medyo madilim na rin mga gantong oras, birang-bira naglalakad dito. Kakanan tayo dyan, turn right tayo dyan. Sixth Street, grabe. Yan, mga dumadaan, mga angkas, motorcycle taxi. Dala ko yung hybrid syempre. Dito madilim na rin talaga. Yun. Buti na naka full charge yung aking power bank. Hindi ko na nakakunan yung ride out ko ng EDSA tsaka Cubao to Aurora dahil medyo traffic, marami sasakyan. Hangin creepy yung vibes ngayon mga master. Mas ganito pa yung lugar. Yun, dito na tayo sa Balete Drive mga master. Sa Balas 9. Ayan. So ito yung makikita mo sa gabi.
medyo maliwanag na. Yung mga sasakyan. Pero may mga area na madilim. Siyempre. Yan. Dito ako sa Balete Drive mga master. Yan. Yan, medyo madilim dito eh. Pero kita sa camera. Alam niyo, tingin ko kaya nagkakaroon ng ano nga dito, ng maaksidente kasi dati hindi pa ganun ka karami nakatira. Ayan, ang dilim eh. Yung mga area na lote lang. Saka kasi mahabang diretso siya. Ayan o. Ayan o. Mahabang diretso siya. Kaya iba, mabilis ang takbo. Ayan. Mamaya ikot ulit ako. Dito ako sa gitna. Ayan. So sa madilim na area. Pero sabi, 'di ba? Dito nga daw nagpapababa yung yung white lady. Laki ng delay. Dito nga daw nagpababa. Hindi ko alam kung saan exact, pero sinabi lang 'di ba sa mga kwento Balete Drive. Ayan. Hindi ko lang alam kung saan pa may Balete talaga dito. Hindi ko na inalam. Madilim, although may ilaw. Laktaw-laktaw siya, tsaka hindi lahat ng ilaw maliwanag. May sakto lang may poste na ganito kaliwanag, kaya dito ako huminto. Yan o. Actually, bira ako dumaan dito eh. Malapit sa bahay ito. Ay, yung area na madilim dito. Saka almost patag kasi kaya ganyan. Medyo lusong din. Kaya mabibilis yung takbo ng mga sasakyan. Ayan o. Dilim talaga. Malapit na tayo sa dulo na yan eh. Patawid na itong na ito. Ayan. Modern times maliwanag, pero siguro dati madilim kaya nagkaroon siya ng urban legend. Bahay-bahay na medyo liwanag. Yun nga lang kasi mga street lights medyo mahina na. Ayan ang LED. Siguro dati ng mga 90s madilim talaga dito sa area na to, kaya nagkaroon ng mga ganong kwento. So ito na, patapos na tayo mga master. Dito ko na tatapusin itong very short episode ng Padjak Paranormal. Yung episode 3 iniisip ko pa, medyo natagalan tong episode 2 kasi may mga ginawa, pero ito bawi tayo. So yun, kita-kits tayo sa next episode mga master. Salamat.